Hey guys, biko tayo, biko. Ayan. May sinaing na ako dito. Dalawang takal yan at kalahati ng ng malagkit. Tapos ito yung aking gata. Tinansya ko lang yung asukal ko dyan. Asukal tsaka gata. Ayan. Magkakaramelize tayo. Ay, maglagay tayo ng dahon ng lamansi. So, magkakaramelize tayo dito guys. Kasi ako natakam ako dun sa biko ni madam. So, nagbiko din ako. Meron lang naman ako ingredients. Aray, ang init. Meron akong ingredients dito. Kay madam ingredients to. Sa kusina. Kusina ni madam. Ay, ayan. Halo-haloin hanggat sa ma-dissolve yung ating sugar. Yung sugar pala guys, ina-adjust ko lang yun. Siguro nasa 1 cup sugar lang to. Tinansya ko lang eh. Yan guys, ready na yung ating caramelized na sugar and coconut milk. Ayan. Pahinaan lang ang apoy para hindi masunog yung ating sugar. Ayan, ready na siya. And then ilagay natin yung ating rice ng dahan-dahan. Ayan. Help me please! Agoy! Pakitayod nga, Bik. Pakitayod mo. Tapos ibuhos dito. Pati ang dukot. Ay, may dukot. Sarap ito kasi may dukot. Oh. Diba guys? Oh, ayan. Kaya ako nagsaing sa kaldero lang. Ayaw magsaing dun sa rice cooker kasi hindi siya nagtututong. Pag sa kaldero kasi may tutong. Ayan. Halo-haluin hanggat sa mag-dry na yung ating hindi na. Puluman mo na dito. Yan. Ayan na guys. So, dalawang takal lang to at kalahati ng yung sa rice cooker na takal. Yan. Tapos pagsaing ko kanina, nilagyan ko din siya ng dahon ng kalamansi. Wala akong pandan leaves eh. Kaya dahon ng kalamansi ang nilalagay ko. Para mabango yung ating biko. Halo-haluin hanggat sa matuyo na. Diba guys, basta masipag lang tayo magluto, meron tayong meriendang magawa. Buti nga nakita ko kay Madam Melody Aban na nagbiko siya natakam ako, naalala ko yung malagkit na matagal na doon sa fridge.
So, ginamit ko na lang kaysa ano siya. Magmatagal kasi masira na din ang ang lagkit ng ng malagkit ba, hindi na siya ganun kalagkit kung matagal na siya. So, di pa naman as in ganun ka-expire. O, medyo malagkit pa man ang ating bigas. Hintayin na lang natin na ma-dry na talaga siya. Ang bango niya na guys, ang bango. Kasi nag-combine na yung sugar tsaka coconut milk tsaka sa ating rice. Naamoy na natin yung aroma niya. So ayan, okay na siya. I-off ko na lang dito yung una, sa pangalawa na lang medyo inin hanggat sa hayaan lang natin dyan na pag pinatay na natin yung apoy, pag in-off na natin pala yung apoy, ano na siya, kaya ma-dry na rin ito kasi naka-open naman eh. Diba? Pag ganyan, okay na yan. So, i-off na rin natin tong pangalawa. Ayan. So, ready na ang ating biko. Pag ganitong malambot, pwede mo pa siya ilagay sa lagayan. Yung sa mga, kung gusto nyo sa disposable na microwave na plastic ba. Pag dito kasi sa akin, lalagay ko lang yan dito sa may kawali para still na mainit lang siya dyan. Mamaya ko na ililipat para mag-dry talaga siya na mag-dry. Ayan na siya. Ready na. Bye bye. Hey guys, ito na ang ating biko. Tikman na natin kung ano ang kanyang lasa. Di ko man to tinikman eh. Tansyahan lang eh. Tamis. Siyempre, may sukal. Sarap. Tamang-tama sa kape. Kundi. Ang sarap ng biko ko. Wala nga lang latik. Kasi konti lang yung gata ko eh. Matamis na nga siya eh. Pero okay lang kasi yung kape ko, di naman yan matamis. Sarap ng tutong ah. Salamat naman at napaalala ako ni Madam Milde Aban sa biko, no? Kung hindi ko pa nakita, di ko pa naalala. Ayun nga pala. Ang takam ako sa biko niya eh. Ito guys. Ang sarap ng biko. Yun na. Salamat. Tama na yan. Kainin ko na yan. Bye.